Emil, kahit tuloy-tuloy nga ang anti-colorum operations ng LTFRB sa angkas at mga habal-habal, hindi pa rin daw titigil sa operasyon ang angkas. Ayon kay George Royeca, Regulatory at Public Affairs Head ng angkas, ang TRO na inilabas ng Korte Suprema ay para sa injunction na inilabas ng Mandaluyong Court laban sa panghuhuli ng LTFRB. Hindi pa raw nadedesisyonan kung legal ba o hindi ang pagiging public utility vehicle ng mga motorsiklo. Hiling naman ng angkas sa mga mambabatas, amyendahan na ang RA 4136 o Transportation and Traffic Code na 1964 pa iniakda. Hindi na raw ito kasi napapanahon, lalo matindi ang pangangailangan ng publiko para sa alternatibong transportasyon. Nagpaliwanag naman ng DOTR, LTO at HPG sa mga operasyon nila laban sa angkas. Ayon kay DOTR Undersecretary Mark De Leon, bukas silang pag-aralan ng pag-amyenda sa RA 4136. Pero sa ngayon, limitado daw sila sa nakasaad sa batas at ipatutupad daw nila ito. Ayon naman kay LTO Law Enforcement Chief Francis Almora, bukod sa colorum violation na may pag-impound ng motor at multang 6,000 pesos sa unang paglabag, mahaharap din sa license violation ang mga angkas biker kung non-professional daw kasi ang kwalifikasyon at klasifikasyon ng lisensya at ginamit ito sa panghanap buhay sa pagkuha ng pasahero. Paglabag daw ito sa classification restrictions ng lisensya. May multa raw ito na 2,000 piso. Ayon naman sa angkas, wala naman daw dapat ikabahala ang mga biker ng angkas kung mahuhuli dahil handa raw silang bayaran ang mga multa. Inihahanda na raw nila ang komentong hihingi ng Korte Suprema at maaari nila itong sumite sa susunod na linggo. Emil. Maraming salamat, Salima Refran.